Taliwas ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na malinis umano ang kanyang service record dahil lumabas na may mga kumpirmadong transaksyon ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig ng House Committee on Justice. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. 18 out of 18. Yan ang bilang ng mga nakumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na bilyon-bilyong pisong transaksyon na umiikot sa bank account si Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Kabilang dito ang umano'y transaksyon nila sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy. Base ito sa random selection ni House Senior Minority Leader Laila De Lima para subukin ang validity ng annexes sa sinumpaang salaysay ni former Senator Sani Trillanes sa pagdinig na House Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa Vice-Presidente nitong Miyerkules. So for the record, 18 out of 18 transactions randomly selected from the annexes of Sinumpang Salaysay of Honorable Trillanes were confirmed by the AMLC at least to the extent that similar transactions appear in their report. Sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. Pero dito nakita natin, bukod sa kurakot sila, yung pera nila galing sa illegal na droga. Una rito, nadiskubrering walang deklaradong cash on hand at deposit si VP Sara at ang kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio sa kanyang SALN simula 2019 hanggang 2024. Pero may nakatalang transaction report si VP Sara sa AMLAC simula 2019 hanggang 2024 na wala sa kanyang SALN. Umabot naman sa 6.7 billion pesos ang mga red flag transactions na iniuugnay sa mag-asawang Duterte Carpio simula 2006 hanggang 2025 batay sa ulat ng AMLAC. Total of 6+ billion ang lumabas at pumasok at mas malaki ang pumasok kaysa lumabas sa bank account. Parang sinasuggest nito na may bilyones pa na posibleng nasa mga accounts na ito na hindi dineclare. Therefore, basis for betrayal of public trust, impeachment, trial sa Senado. Sa inilabas sa pahayag ni Vice President Duterte, sinabi niya na malinis ang kanyang service record at hindi kailanman kinasuhan dahil sa paggamit ng pondo ng bayan. Kunestyon din ng bise ang malinaw na sagot sa mga anomalya sa bilyong pisong flood control projects at iba pang problemang kinakaharap ng bansa. Yes, dapat lahat ng tumanggap ng maleta ay managot, lalo na dito sa flood control. Pero si VP mukhang may maleta rin. Iyan ang naipakita nung proceedings kahapon. No, may unexplained wealth. Kaya hindi siya pwedeng magbelinis, hindi pwedeng maghugas kamay o magturo ng iba dahil may nakaturo din sa kanya ngayon. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.